Political Psychology Episode 9, The Psychology of Moral Licensing. Kapag naniwala ang isang politiko na mabuti siya, mas nagiging handa siyang i-justify kahit ang mali. Diretso na tayo. Hindi lahat ng maling desisyon sa politika ay ginagawa ng mga masasamang tao. Marami ang ginagawa ng mga taong sigurado sa kanilang mga sarili na sila'y mabuting tao. Sigurado sa sarili nilang kabutihan. Ito ang tinatawag sa political psychology na moral licensing. Ganito ito gumagana. Kapag may isang politiko na naniniwalang maayos naman akong tao, may nagawa naman akong mabuti, o tama ang intensyon ko, nagkakaroon siya ng internal permission, pahintulot sa sarili na gumawa ng bagay na dati alam naman niyang mali. Hindi dahil nagbago ang pamantayan, kundi nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa tama o mali. Kaya nandiyan dyan, nabibigyan niya ang kanyang sarili ng lisensya. Sa politika, madalas natin itong marinig, para naman sa bansa, wala namang perpekto. At least, hindi kasing lala ng iba. Kailangan lang natin maging praktikal. Pansinin ninyo, hindi nito dinideny na may mali. Gina-justify lang. At ito ang delikadong bahagi. Kapag ang isang tao ay nakumbinsi na siya ay mabuti, bumababa ang kanyang sensitivity sa pinsala. Mas madali niyang tanggapin ang korupsyon. Basta may naibibigay siyang barya o sukli, may nagagawa naman siyang kapalit. Tinatanggap niya ang abuso. Basta may mas malalang kalaban. Tinatanggap niya ang kasinungalingan. Basta may tamang panig o yung panig na popular at malakas. Hindi dahil wala siyang konsyensya, kundi dahil na-neutralize na ito ng sarili niyang moral license. Kaya minsan mapapansin natin, ang pinaka-defensive na tao sa politika ay hindi yung halatang masama, kundi yung naniniwalang hindi sila pwedeng magkamali. Kapag may nagtanong, kapag may pumuna, ang sagot ay hindi paliwanag, kundi antimano, galit, defensive. Dahil kapag tinamaan ang moral license, parang inaatake ang buong pagkatao. Tinatamaan ng ego, ang pride. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming disente ang nananatiling tahimik. Sinasabi nila sa sarili nila, hindi naman ako sang-ayon sa lahat. Pero mas okay na to. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya mananahimik na lang ako. Pero, ang katahimikan kapag pinahaba naman, nagiging kasangkapan. Hindi ka man gumagawa ng mali, tinutulungan mo itong magpatuloy dahil hindi ka tumututol, hindi mo pinapahayag ang iyong disgusto. Mahalagang linawin ito. Ang moral licensing ay hindi nagsasabing masama ang intensyon ng tao. Ang sinasabi nito, ang mabuting intensyon ay hindi proteksyon laban sa masamang epekto. Mabuti nga intensyon mo, pero ang epekto ay masama naman. Sa politika, ang sukatan ay hindi maganda ba ang dahilan? Ang tunay na sukatan ay mas kaunti ba ang nasasaktan? May inaayos ba ako talaga? May limit ba ang pinapalampas? Kaya sa political psychology, may isang mahalagang paalala. Hindi sapat ang sabihing, maayos naman ako. Mas mahalaga ang tanong na, ano ang pinapayagan kong mangyari? Dahil lang ba ito sa paniniwala kong mabuti ako? Hindi ito tungkol sa pagiging tama at hindi rin ito tungkol sa pagiging banal. Ito ay tungkol sa pananagutan. Dahil sa sandaling ginamit mo ang kabutihan
para tumigil sa pagtatanong, doon nagsisimulang maging normal ang mga bagay na hindi naman dapat. Ito ang Political Psychology Episode 9. Hindi para humusga, kundi para makita ang mekanismo. Dahil kapag nakita mo na ang mekanismo, mas mahirap ka nang manipulahin.